Mga kapatid ko Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Nagbulay-bulay natin kahapon ang tungkol sa kalayaan na meron ang tao, ang kalayaang ibinigay ng Diyos mula pa sa simula ng kanyang paglikha sa tao dahil dito nakikita maramdaman ng tao na siya ay naging kawangis ng Diyos, na may sarili siyang kalayaan na pumili. Ngunit alam naman natin ang kalayaan na ito ay may layunin na ating piliin ang kabutihan at ang kagandahan na siyang magbibigay sa atin ng katiwasayan at kapayapaan habang tayo namumuhay sa mundong ito. Sa unang pagbasa na rinig natin, alam natin na 90 years old, 100 years old, mahirap na sa lalaki na magkakaroon ng anak. Kaya siguro nabahala si Abraham na baka hindi na siya magkaanak. Kaya sa kanyang kalayaan pinili niyang magkaanak sa pamagitan sa isang illegal na karanasan ng buhay. Nagkaanak siya sa pamagitan ng kanyang alipin na si Agar. At alam natin na ito ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos ay siya'y magkaroon ng anak sa pamagitan ng kanyang asawa na si Sarah. At alam naman natin, bilang isang ama, marami sa atin dito na siyang naging ama na walang ibang ninanais kundi magkaroon ng panganay na lalaki at nagkaroon siya ng anak sa pamagitan ni Hagar na sa Ismael. Si Ismael na ayon sa libro ng Exodus ay ama ng bayan ng Madian, kung saan si Moises ay naparoon pagkatapos ng siya'y pinalayas mula sa Ehipto. Mga kapatid, naging alipin ang kalooban ni Abraham sa kanyang anak kay Hagar, kasi Ismael. At dahil dito, nahirapan na siyang bigyan ng pansin kung ano ang dapat para sa kanyang mahal na asawa. Dahil alam naman natin na may mga rivalidad, kompetisyon, may mga pagsiselos din ang mangyayari. Kaya na magkaanak si Abraham kay Sarah, nangyayari ang hindi inaasahan. Kaya sinabihan ni Sarah si Abraham kung sino ang tunay at legal niyang anak, kundi si Isaac, upang hindi magkaroon ng awayan. Kaya pinalayas sa pamagitan ng kagustuhan ni Sarah si Hagar na kanyang alipin, kasama na ang anak. Mga kapatid, alam natin na sa mga bagay-bagay na ginagawa ng tao, may mga consequences tayo na dapat talagang tanggapin, akuin, at kailangan din nating tanggalin sa buhay natin. Dahil ito ay mga bagay-bagay na pwedeng makakasira sa buhay natin, lalong-lalo na sa buhay ng pamilya. Kaya dapat pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan ang bawat desisyon na ating gawin upang hindi magkaroon ng mga kaguluhan sa ating buhay, lalong-lalo sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating bayan. Sa Ebanghelyo sa araw na ito, alam natin, kahit ang diablo ay may paniniwala sa Diyos, kahit ang diablo ay niwala
kay Jesus sa taga Nazaret bilang anak ng Diyos. Hindi ito mawawala sa realidad ng buhay dahil kahit ang diablo ay may alam kung sino si Jesus na taga Nazaret, na siya ang totoong Mesiyas, na siya ang Kristo, na siya ang anak ng tao, anak ng Diyos. Kaya kahit ano pa ang gagawin ng diablo, kung tayo sa ating kalayaan ay piliin natin ang kabutihan ayon sa turo at aral ng ating Panginoon si Kristo, agad-agad may proteksyon tayo. Binibigyan ng Panginoon dahil alam naman niya na tayo'y may mga kahinaan sa buhay bilang isang tao. Ito'y nangyari dahil sa kasalanang nagawa ng ating mga sinaunang mga magulang. Ngunit sa pamagitan ng pagmamahal ng Diyos, tinupad niya ang kanyang pangakong pagliligtas. At isa na nito na siyang naging makatotohanan ay ang pagpapadala ng kanyang pinakamamahal na anak na siyang ating tagapamagitan at tagapagligtas na ating Panginoong Hesus Kristo. Kahit saan ka man, kahit ano pa ang gagawin mo, ang mga eksorsista palagi nagsasabi na kahit ang mga diablo ay naniniwala, nagpapahayag ng kanilang pananampalataya na si Jesus na taga Nazaret ay ang anak ng Diyos. At sa pamagitan lamang ng pangalan ni Jesus ay matatakot na ang mga diablo. Kaya mga kapatid, alam natin kung saan nagmumula ang papalat biya na binibigay ng Diyos sa atin, kundi sa kanyang pinakamamahal na anak na ating Panginoon sa Kristo na pinagmulan ng grasya